Yung number 40 na susi pakiusap. Magandang umaga. Opo, magandang Nakita mo umaga. ba kung nasaan ang aking itay? Hindi ko po alam kung sinong inyong papa. Oo. Si Mr. Samaniego. Hindi ko siya matandaan. Okay, pero nakita mo yung babaeng kasama kong nag-aalmusal kanina dito? Opo, ma'am. Lumabas ba siya? Kanina, opo. Salamat. Sige po. Ito po yung wedding ring. Kung masusuri yung mabuti, iyan po ay 24 karat gold. Mabuti. At mayroon pong isang maliit na diamond. Tignan natin. Okay to Ano pa? Meron din po ako relo. Hindi ito masyadong mahal pero baka mabigyan nyo rin ng presyo. Anong brand nito? Umugi sa puso at damdamin siyang bulong manatili sa iyong pagsinta dama mula paggising kahit nasan pa kapag ika'y lumayo nanaisin ko pa mawala sa mundo handog alay ng may kapal na sa'yo'y bigay pagsuyo na immortal. Hello? Bruno. Matatagalan ka ba? Oo, sige. Hintayin ka namin dito. Pasensya na po, sir. Yan po ay unlisted number at hindi ko po pwedeng ibigay sa inyo yun. Sige na po ma'am, importante lang po talaga. Ako po ang biyana ng taong may-ari ng telepono. Kumisan kasi po mahina ang aking memorya. Naiintindihan ko po yun, sir. Pero yun po ang patakaran. Kung ganoon, maaari mo ba akong i-connect sa Lombardo Construction? Nandun kasi siya sa Merida. Susubukan ko po. Sir, ingat po kayo. Salamat. Kaalis lang po ni Sir. Sino po sila? Pedro Samaniego po, ma'am. Oo, ako nga po ito. Hindi po. Ako po ang biyana ni Mr. Alejandro. Kailangan ko nga lamang po siyang makausap. Napaka-importante po sasabihin ko. Susubukan kong mai-connect kayo. Ano yun, Mary? Pasensya na, Sir, pero si Mr. Samaniego yung biyanan niyo. Kailangan kayo makausap. I-connecta mo ako sa kanya. Tatay Pedro, nasaan kayo? Ano nangyari? Nandito sa Mexico. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Bakit? Hindi ko kayang sabihin sa'yo kung bakit. Pero sunduin mo na si Maria Jose, nakikiusap ako. Huwag mo siyang pabayaan sa kamay ng walang pusong lalaking yun. Pero sabihin niyo kung nasan siya. Sa isang motel, sa Tialpan. Anong address? Okay. Ang anak ko ay mabuting tao. Maniwala ka sa akin. Kaya nakikiusap ako. Tulungan mo siya. Protektahan mo siya. Mahal ka niya. Mahal ka niya, yun ang totoo. Bakit niyo sinasabi yan? Dahil alam ko, nakikita ko yun sa mga mata niya. Para mo ng awa, Alejandro. Ito'y pagmamakaawa mula sa isang ama na kagawa ng maraming pagkakamali. Kahit anong gawin ko pagsusumikap, palaging pagkakamali pa rin. Hindi makatarungan ang anak ko magdusa para dito. Tatay Pedro. Tatay Pedro! Mary, ako to. Mary, kailangan ko umalis agad. Pakiusap, sabihan mo si Fernando na sumama siya sa akin. Salamat. Sino yan? Si Bruno.
Naipagawa ko na lahat ng mga papeles. Bukas pipirma na lang kayo para maibigay na sa inyo mga passport. Ibinili kita ng mga damit. Okay. Ang iyong kapatid, Lumabas siya. Maria Jose. Alam ko napakahirap nito para sa'yo, pero yan ay lilipas din. Pagdating natin sa Amerika, bibilang kita ng mas magagandang mga damit. Matagal mo na akong hindi hinahalikan. Maria Jose, mahal kita. Pero hindi na kita mahal. Hindi ako naniniwala. Sinasabi mo lang yan para parusahan ako. Tama ka, pero pasensya ka na talaga. Patawarin mo ako pakiusap. Bitiwan mo ako. Huwag mo na akong pahirapan. Hindi mo alam kung gaano ako nagdurusa kapag nakikita ko ang walang yang yun na sinasamantala ka. At nagyayabang na may karapatan siya para angkinin ka. Pero ang totoo, Hindi! akin ka lang. Hindi mo ako pag-aari ng kahit sino. Intindihin mo ngayon, Bruno. Tapos ang ating relasyon. Tinanggap ko lang ang tulong mo dahil pinilit mo ako. Pero pag nakarating tayo sa Amerika, maghanap ako ng trabaho. Hindi na kailangan. Magsasama tayo, Maria Jose. Ngayon mo ako! Bitiwan mo ako! Pero bakit pag si Alejandro pumpayag ka? Magaling. Kahit papano, dinahan mo kami ng may susuot. May balita ka na ba kay Itay? Wala. Kumain na muna tayo. Hindi pa ako nag-aalmusal. Saan mo kami dadalhin? Wala tayong pupuntahan. Dito lang tayo. Mag-bis na kayo. Masyado talaga siyang kuripot. Kesa pakainin niya tayo sa basurahang ito, sana man lang dinala niya tayo sa lugar na medyo desente. Pumili ka na ng mga damit mo. Nasaan kaya siya? Saan nagpunta si Itay? Isa pa, wala siyang kapera-pera. Itay. Pero paano mo nalaman kung nasaan siya? Tinawagan ako ng tatay niya. Nasaan sila? Sa Mexico. Kasama si Sa palagay ko, oo. Kung ganun nga, anong gagawin mo sa kanya, anak Hindi ko? ko alam, Mama. Hindi ko alam. Pakiusap, nagmamakaawa ako sa'yo. Huwag kang gagawa ng anumang Siya ang hindi mabuti. gumagawa na mabuti. Siguro nga. Pero huwag mong kakalimutan na siya ay Sa kapatid loob mo. ng maraming taon, itinuring ko siya na parang tunay na kapatid pero hindi niya yung pinahalagaan. Huli na ang lahat. Alejandro! Kailangan ko na umalis. Mama, anong nangyari? Ay, natagpuan na siya. Si Maria Jose? Saan daw? Nasa Mexico. Susunduin niya, dadalhin niya dito? Sa palagay ko. Pero, Mama, bakit niya hahayaang mawala ang kanyang dignidad ang dahil sa babaeng yun? Bakit hindi na lang niya pabayaan yun? Pumunta na lang sa impyerno yun! Mama, pakiusap, kailangan mo siyang kumbinsihin. Palagi naman siya nakikinig sa inyo eh. Basta't hindi na pwedeng bumalik ang babaeng yun dito sa bahay, hindi natin siya dapat payagan. Isang kahihiyan ang pinapakita niya, ang ipamukha sa inyo na kaya-kaya niya tayo. Isipin mo na lang kung anong klaseng babae siya para isangkot niya pati si Bruno dito. Kailangan gumawa ka ng paraan, Mama! Ito ay bahay na minana ni Alejandro. Nakuha mo ang mana mo pero pinagbili mo ng palugi ang ari-ariang iniwanan sa'yo ng iyong ama para ipambayad niyong mag-asawa sa mga utang at luho ninyo. Kung totoo ngang siya ang aking ama, iniwanan din niya sana ako ng alaala na pagmamahal niya, Mama. Pwede ba? Huwag kang magsalita ng ganyan. Kung hindi mo gusto ito, sabihin mo kay Roberto na humanap siya ng trabaho at umalis kayong dalawa dito. Kape, panghimagas. Ayoko, salamat. Ay, aakit na ako sa kwarto. Maria Jose, pakiusap. Nag-aalala ko ng labis sa aking Itay. Wala siyang kakilala dito. Hindi ko alam kung saan siya pumunta. Nagtanong ka na ba sa reception? Oo. Oo, ang sabi nila lumabas daw siya. Saan? Hindi ko alam. Tingnan ko kung may naiwan siya mensahe. Waiter, dalan mo ako dito ng kape. Opo, sir. Kaya lang kaninang umaga may ibang naka-duty dito. Teka, tingnan mo yung lalagyan ng susi ng kwarto namin. May nakalagay na sulat. Oo, para
para ito kay Maria Jose Samaniego. Ikaw ba yon? Oo, salamat. Mga anak ko, pasensya na. Pero narinig ko ang usapan niyo sa restaurant. Ayun, dito na. Anak, huwag kang makinig sa lalaking yun. Siya'y masama at ang isa ay mabuti. Magtiwala ka kay Alejandro. Bakit mo to nagawa? Anong ginagawa mo dito? Halata naman, di ba? Para kunin ang asawa ko. Pero ayaw na sumama ni Maria Jose sa'yo. Gusto ko siya mismo magsabi sa akin at magpaliwanag. Hindi na kailangan. Tara na. Bitawan mo siya o babasagin Hindi, ko mo. tama na, Alejandro, pakiusap. tama. Alam ko maraming kakulangan ng anak ko. Pero hindi ko matatanggap na ginawa niya ang mga binibintang sa kanyang mga bagay na yun. Lalo na sinasabi nilang pinagbalakan niyang patayin ang kapatid niya si Alejandro. Victoria, alam ko napakasakit sa'yo nito pero minsan kailangan natin tanggapin sa sarili natin ang katotohanan kahit na masakit ito. Hindi.